Makalipas ang ilang araw, gabi na nang dumating si Sebastian sa venue. Nakasuot ito ng kulay gray na suit at kurbata. Si Sebastian ay tulad ng batang bersyon ng kanyang ama, at karamihan sa mga babaeng nadadaanan niya ay binibigyan siya ng pangalawang tingin. Ito ay isang hapunan sa rooftop na may napakagandang tanawin. Nakaupo na si Sebastian nang bigla siyang makaramdam ng kakaiba. Ang excitement na kanyang naramdaman sa pag-aayos ng romantikong dinner na ito ay nawala na, at pakiramdam niya ay may ginawa siyang mali. Dumating si Sarah, looking as breathtaking as ever, pero parang may nagbago. Hindi mapakali si Sebastian at nagpadala ng text message kay Casey bago siya tumayo para paupuin si Sarah. Tinitigan ni Sebastian si Sarah at sinabi, "Napakaganda mo tulad ng dati." Hindi naman masyadong nagbihis si Sarah. Isa lang yun sa mga simpleng disenyo niya ng isang off-shoulder na casual na damit na hanggang tuhod na may konting makeup. Gayunpaman, ang kanyang mataas na heels ang nagbigay sa kanya ng isang sopistikadang hitsura. Get to the point, Seb. Hindi talaga tayo magkakasundo. Gustong ituwid ni Sarah ang mga bagay sa pagitan nila ni Sebastian. Perpekto ang venue para sa magkasintahan, ngunit walang namamagitan sa kanila at nababasa niya ang mga linya. Seb, magsasalita na sana si Sarah nang ipinatong ni Sebastian ang kanyang kamay sa kamay nito. Hindi naintindihan ni Sarah ang ginawa nito at hinila ang kamay niya. Sarah, hindi tulad ng iniisip mo ang hapunan na ito. Hindi ako nakipagkita sa iyo para habulin ka. Seb, anong sinasabi mo? Nataranta si Sarah, pero masaya siya sa naiisip niya. All along, nilinaw ito ni Sebastian at ito ay nakakagaan ng pakiramdam. Pero kahina-hinala ang paraan nito ng pagsuko. Huwag mo akong intindihin, Sarah. Plano ko talagang habulin ka noon. Ngunit napagtanto ko ang isang bagay ngayon, kaya nagbago ang isip ko. Kakaiba ang naramdaman ni Sebastian. Nagpapasalamat siya kay Naluk at Ezekiel, lalo na kay Ezekiel, na tumanggap ng mga bala sa proseso. Anong nangyari? Tanong ni Sarah. Sarah, hindi naman sa kinakampihan ko si Ezekiel. Pero yung hindi ka pa rin makamove on, ibig sabihin, alam na alam ni Denise ang ibig sabihin ni Sebastian. Bakit napakahirap para sa mga tao na maniwala na ang isang babae ay maaaring maging single at masaya? Seb, hindi ko alam na ang isang tulad mo ay madaling malinlang ni Ezekiel. Pilit nang ngumiti si Sebastian. Maaaring hindi niya kilala si Ezekiel. Ngunit ang ilang beses na nagkasama sila ay nagpakita kung gaano ito ka-straightforward. Hindi ito nagsisinungaling. At higit sa lahat, wala itong pakialam kahit kanino. Gayunpaman, maaaring napaka-protective nito sa tinatawag nitong mga mahal sa buhay. Hindi alam ni Ezekiel na sinasabi ko ito sa'yo. Kung tutuusin, naiinis talaga siya sa akin dahil sa date na ito. Hindi pa rin makapaniwala si Sarah at hindi rin niya maintindihan kung paanong nakuha ni Ezekiel ang loob ng maraming tao. Okay, Seb. Salamat sa pagligtas sa akin mula sa sakit ng ulo. Ngunit ang aking buhay ay perpekto sa paraang ito. Dahil alam ni Sebastian na hindi particular si Sarah sa mga pagkain doon, nagsalita siya ng maingat. Tinawagan ko si Casey para makipagkita sa'yo. Mangyaring huwag sayangin ang lahat ng magagandang bagay na in-order ko para sa'yo. Sa pagpitik ng daliri, dumating ang 3 waitress. May dalang espesyal na alak, pagkain at panghimagas, at kung ano-ano pa. Hindi nagtagal, ay napuno ang mesa ng lahat ng paborito ni Sarah. Ang sandaling umalis si Sebastian, umarada ang sasakyan ni Casey sa mismong lugar na iniwan niya. Masaya si Sarah na umayon sa kanya ang panahon. Matapos kumain at maiksing kwentuhan nila ni Casey,
Agad silang umuwi ng bahay ng magkasabay. Lumipas ang 1 linggo ng mapayapa. Sa parking lot, tinawagan ni Luke si Ezekiel sa telepono. Ezekiel, I have a date with Casey. I guess magiging malungkot si Sarah. Pakiramdam ni Ezekiel ay isang bagong pinto ang bumukas sa kanya. I get it, thanks. Tatapusin na sana ni Ezekiel ang tawag nang muling magsalita si Luke. Nais ko ring ipaalam sa'yo na ilang araw na lang at aalis na sina Casey at Sarah papuntang Miami. Nakaramdam ng lungkot si Ezekiel sa balita. Kahit nandito si Sarah, mahirap itong makita. Kaya paano niya haharapin ang Miami kung susunod siya doon? Talaga, kailangan ko yatang maghabol sa trabaho. Kung pupunta siya, dapat nandun din ako. Ang mga bagay na hindi niya naibigay noon kay Sarah ay handa niyang ibigay ngayon at habang buhay. I have to go, Luke. I'm busy. Biglang sabi ni Ezekiel. Narinig ni Luke ang mga salita mula sa kabilang linya at na-curious siya kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Nakalimutan mo na bang Sabado ngayon? Luke, gusto mo bang makick out ako sa kumpanya ng pamilya? Tanong ni Ezekiel na medyo naiinis ang tono. Pero lumalawak na ang secret company mo. Kailan mo papalitan ang pangalan? Nagtatakang tanong ni Luke. Ngunit gusto ni Ezekiel na panatilihing pribado ang kanyang pribadong buhay. Wala akong balak gawin yon. Hayaan mong manatili iyon sa iyong pangalan. Meron lang akong weekend para sa mga inspeksyon, pangangasiwa at pagsusuri ng mga ulat. I'm already paying the manager's overtime for all that. So hindi dapat problemahin. Ezekiel, gusto ko sanang tumulong. Ngunit kailangan mong maunawaan na sinusubukan kong bumuo ng isang bagay kasama si Casey. Medyo nainggit si Ezekiel kay Luke, kaya sinisi niya ang sarili niya. Nasa kanya na sana ang pilak na pinggan, ngunit itinapon niya ito para sa isang bulok na isda. Gayunpaman, gusto niyang maging masaya si Luke. Alam ko, at hindi ako magrereklamo. Tsaka sapat na ang ginawa mo. So, kailan mo balak magpakasal? Kung ikakasal ako, hindi mo na ako madalas makikita. Kaya maghihintay ako na ayusin mo ang mga bagay-bagay kay Sarah. I appreciate it. Pero kung gusto mong magpakasal, please go ahead. Si Casey ay isang magandang babae at mas mahusay kung kikilos ka ng mabilis kesa sa maagaw pa siya ng ibang lalaki sa'yo. I could say the same about Sarah. So anong plano mo? Sabik na tanong ni Luke na handang tumulong. Alam ni Ezekiel kung ano ang naging dahilan ng pagiging bitter ni Sarah at pinag-isipan ito. Ang tanging paraan para maghilom ang mga sugat nito ay kung maibabalik niya ang namatay nilang hindi pa isinisilang na anak. Which is also impossible. Malungkot ang paggunita ni Luke, ngunit puno ng determinasyon ang boses ni Ezekiel habang nagsasalita ito. Exactly. Pero gagawin kong makabawi sa kanya. Porsigido si Luke na tulungan si Ezekiel. Kailangan mo ba ang tulong ko? Sandaling nag-isip si Ezekiel. Gagamitin sana niya ang tulong ni Luke sa pamamagitan ni Casey. Pero kailangan niya magpakalalaki para linisin ang sarili niya kalat. Mag-focus ka na lang sa relasyon niyo ni Casey and I will take it from here. Maraming salamat sa impormasyon. Si Sarah ay nasa bahay pa rin ng kanyang mga magulang at kahit na hindi ito ang gusto ni Ezekiel, kailangan pa rin niyang magsimula sa kung saan. Umipas ang 1 buwan ng mapayapa. Sa kabila noon, tahimik na sinuyo ni Luke si Casey hanggang sa makuha niya ang puso nito at nauwi yun sa isang napakagandang proposal. Binigyan ni Luke si Casey ng diamond ring na nagkakahalaga ng $1,000,000 para sa engagement ring after a kiss. Nakahinga ng maluwag si Luke, tumayo at kinuha ang singsing mula kay Casey at isinuot yun sa daliri nito sa gitna ng mga tagay at mga mensahe ng pagbati. Hinalikan ni Luke ang daliri ni Casey
kung saan niya sinuot ang singsing at inakay si Casey sa kotse niya pagkatapos ng proposal. Ang mga emergency personnel ay pumasok sa kanilang mga sasakyan matapos kumaway kay Ezekiel. Ganon din ang ginawa ng media at ng mga natitirang tao at sa loob ng maikling panahon, bumalik sa pagiging tahimik ang kalye. Naunawaan ni Sarah kung gaano kalaki ang naiambag ni Ezekiel sa paghahanda para mapasaya ang matalik nitong kaibigan. Ngunit wala itong nagawa upang mapainit ang malamig niyang puso. Noon, kay Irish lang uminit ang puso ni Ezekiel at nagdusa siya bilang asawa nito. Iuuwi na kita, sabi ni Ezekiel at hinawakan ang kamay ni Sarah. Dahil sa pagkabigla at excitement sa sorpresa ni Luke kanina, patakbong lumabas ng bahay sina Casey at Sarah sa di kalayuan sa bahay ng kanyang ina. Mabilis na binitawan ni Sarah ang kamay ni Ezekiel. Hindi, malapit lang ito sa bahay namin. Kaya kong maglakad pa uwi mula dito.